Breaking news, Mayor Baste papalit kay VP Sara Duterte. Naku po, mga banateros, hawakan nyo muna mga upuan ninyo dahil may matindi tayong balita ngayong araw na ito. Hindi to basta haka-haka lang ha. Dahil sa likod ng balitang ito, may galawang at usapang nangyayari sa likod. At detalya natin ito ngayong araw na to, ididetalya natin ito upang marinig ng publiko. Si Mayor Baste Duterte na matagal nang tahimik sa national scene, ngayon ay biglang umarangkada, biglang sumabog, nagpakita ng tapang at talino. Inamin na inaayos niya ang mga parallel group. Sisimulan niya at sabi nga niya sa kanyang spets, nandito ako. Para pangunahan, nandito ako. Maaari ninyong kausapin. At sa higit sa lahat, tumayo na siya bilang isang tunay na leader. At kung titignan ninyo mabuti parang bumabalik ang estilo ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diretsahan, walang takot, walang atrasan. Pero ito mas matindi mga banateros. May mga usapan kami sa pribado at hindi ito biro. Naku po. May mga indikasyon na kung sakali may mangyaring hindi inaasahan kay VP Sara Duterte, alam na, posibleng si Baste ang susunod na lalaban at sasalang. At dahil sa mga galaw na ito, kinakabahan na ang taga-Malacanang. Nangangatog na. Kaya magdedemanda na naman ang mga walang niya. Kaya kung gusto niyo malaman ang buong kwento, lalo na yung mga usapan sa likod ng kamera na hindi nilalabas sa media, naku po, panoorin nyo to hanggang dulo dahil bawat detalye may bigat at may pasabog. Lalong-lalo na bandang dulo, meron tayong mga sasabihin sa inyo, ikikwento sa inyo. Off-cam na usapan. Nako po, matindi ho ito, palakpakan. Eto na nga, pag-usapan na ho natin mga kababayan. Binabati ko yung mga pumunta kahapon sa PDP. Nako po, ang dami-dami bumabati sa atin at sinasabi, naku, favorite ka namin. Naku po, thank you very much. Maraming salamat. Hindi nyo lang alam, ako'y natutuwa at dumadagungdong ang aking damdamin tuwing kayo lumalapit at nagsasabing kayo ay nanonood at saka sinasabi ninyong favorite. Pero wag naman ganun. Marami namang magagaling pa sa akin. Talagang lang ako, charming baga. Hindi, binibiro ko lang kayo. Binibiro ko lamang po kayo. Pero minsan nakakagulat. May nagsabi pa kahapon sa akin, sabi niya, hindi ka pala mataba sa personal na buhay. Nak ng wewe, tatuwa ako doon Sabi ko, uy, effective Effective ang pampapayat ko Hindi kasi, alam mo naman, pagka dito, kasi siyempre, pinapanood nila minsan sa telebisyon, kaya sa kanilang mga cellphone, mukhang malaki daw ako Hindi po ako malaki, maliit po ako. Petit po ako, islenda. Siksi po tayo, siksi. Sila Boss Dada lang ang mga malalaki. Malulusog, yan. Tsaka si Jay Guevara, yan ang mga malalaki. Hindi, tayo, siksi po tayo. Anyway, binibiro ko lamang po kayo. Maraming salamat po sa mga na-meet natin kahapon dyan sa PDP. Mabuhay po kayo. Thank you very much po sa inyong pagdalo. Tayo po ay wala naman tayong grupong sinasaniban. Tayo lamang po ay isang independent social media vlogger. Wala po tayong grupong kinasasamahan po dyan. Ngunit tayo po ay sumusuporta sa ipinaglalaban ng bawat isa sa atin. Ano po yun? Yan po ay koalisyon, samahan. Tama na ang mga isyong maliliit. Mamaya pag-uusapan natin. Bumanat si Baste tungkol dyan. Naku po, malupit. Alam nyo, si Baste, sabihin ko na ba? Mamaya na. Mamaya ko na sasabihin, promise. Promise, sasabihin ko unya-unya. Unya-unya, relax lang kayo dyan. Relax lang. Mamaya ikikwento ko sa inyo. Pero ngayon, bago po muna natin pag-usapan yan, ano ba nangyayari?
alam naman po natin na kahapon nakausap din natin, isang araw, no Saturday, na-interview po natin si Congressman Libiste. At marami din po kami napagkwentuhan, lalong-lalo na yung mga text message. Naku po, kinuwento niya yung mga text message. Kaya lang, hindi niya kasi maikwento publicly kasi tama din naman siya. Kasi di ba kung maaalala niyo, tinanong natin siya, bakit kasi hindi pa one time, big time? Kasi yung mga Pilipino, medyo minsan na na dun sa unti-unting inilalabas yung mga detalye. Kasi sabi nga niya, at pinaliwanag niya rin sa amin off-cam, may tatamaan. May tatamaan na maano yung buhay. Kung siya lang daw, walang problema. Handa siyang harapin ang lahat ng demanda, lahat ng pagbabanta sa buhay niya. Handa niyang harapin yun. Pero yung may sisiwalat niya ay hindi niya pwedeng sagutin. Which is tama nga din naman. Kasi kung may sikreto kang ibubunyag, kung ikaw lang ang tatamaan nun, okay lang, kayang-kaya daw niya yun. Pero kung iba naman ang tatamaan, wala siyang karapatan para ibulgar ito at alam niyo yun, kawawa naman po yung tatamaan. Dahil yung mismong nandoon, yung mismong kateks ng palasyo tungkol sa mga kickback, talagang meron. Nasa text, naka-screenshot. Talagang matindi ho. Matindi yung mga usapin doon, talagang bilyon-bilyon ang hinihingi. Di umano, allegedly, ng kataas-taasang pinuno ng ating bayan. At doon, magugulat talaga po tayong lahat. Dahil hindi natin nakakalain, tama nga yung sinabi ni Baste, na para bagang ginawa na ng ama, abay ginawa pa ng anak. Hinigitan pa ng anak. Antindi talaga. Ay nako. Anyway, simulan na ho natin ha. Bago po muna natin pakinggan yung speech ni Baste, meron muna akong ipapakita po sa inyo na ito. Ito muna. Ito. Tumayo tayong lahat. Hindi yan. Ito muna. Yung speech po muna ni Dipensor, ni former Congressman Dipensor. Napakaganda po kasi. Ang ganda ng bitaw niya mga kababayan. At dito, talagang binalaan niya ang lahat ng kalaban. Malupit din ito si Congressman Dipensor. O yan, panoorin natin ha. Wait lang, bakit walang audio yan? Meron yan. Easy lang, huwag tayong mainit. Masyado tayong mainit eh. O, ayan. O. Oy. Ayan, yan. Uy. Nakipag-usap kay Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayan. Ang binanggit namin kay Mayor Duterte ay ang pangangailangan ng liderato. Na ano? Dahil nakita namin Na ano? ang maraming organisasyon. Yun. At actually, Mayor Baste, ang organisasyon po Ito hindi lang po ito PDP. Ito po'y koalisyon at iba't ibang organisasyon na sumusuporta sa pamumuno o sa klase ng pamumuno ni Pangulong Duterte. natin ay 750 sectoral groups and organizations from President Digong Duterte to Vice President Sara Duterte. Kaya po, agad-agad naman, ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang grupo at koalisyon. Ayun. Nandyan na po ang PDP, nandyan ang Maisog, Ayan. nandyan ang PANA kay Secretary Esperon, nandyan ang Kampilan, sila kong Adamat. Ngayon po, malinaw na. Ano? May leader na Yo! ang ating mga organisasyon. Ayun! May leader na ang ating grupo. Yo! Walang iba kundi Kundi- si Mayor Baste Yo! Duterte. Ayun.
bibigyan ko muna kayo ng context. Bibigyan ko muna kayo ng context para mas maunawaan natin. Alam mo, si Mayor Basti Duterte, pagkakausap mo yan, ito yung tipo ng taong hindi politiko. Tingnan nyo pa lang siya itsura niya eh. Kasi kung politiko ka, pangangalagaan mo itsura mo eh. Kailangan kaaya-aya ka sa mata ng bawat Pilipino, not just for the Mindanaoans, but for the entire country, from Luzon, Visayas, and Mindanao. From the millennial o from the Gen Z to the, alam mo yon, to doon sa masasabi nating conservative type of Filipinos. Pero hindi po eh, hindi po si Basti tinitignan yung ganyan. Kaya nga tingnan ninyo, papansinin ninyo, hindi nyo lang alam pero nadadagdagan ng tattoo niya araw-araw. Dati wala sa leeg yan, nagkaroon na sa leeg. Kahit ginaya tuloy ni Boss Dada. Di ba? Ganyan eh. Ganyan ang siste eh. Di ba? Eh, hindi po niya iniisip. Kasi nga, pag ano nga kami, wala hong pangarap yan na maging tumakbo man lang sa mataas na posisyon. Kasi kung iisipin nyo, number 1 nga siya bilang senatoriable eh. Hindi lang ngayon, pati nung nakaraang eleksyon. Pero bakit hindi siya tumatakbong senador? Kasi ang puso talaga nila Davao eh. Ang puso ng mga Duterte, Davao City. At masaya po sila sa Davao City. As a matter of fact, ayaw ho nila nang pupunta ng Maynila. Mas gusto nila pinangangalagaan ng Davao City. Kaya kung papansinin nyo yung tono ni mismo ni VP Sara Duterte, ano pangarap niya? Pangarap niya bang maging Pangulo? Hindi. Ang pangarap niya, magkaroon man lang siya ng 3-term bilang mayor ng Davao. Ganun lang ka, yung alam mo yung kapayak yung pangarap. Kasi gusto nila talagang mapaunlad ang Davao. Maalagaan ang Davao. Yun lang ang utak nila eh. Ayaw nila ng buong Kasi in other words, hindi sila politiko. Hindi sila yung typical politician na kailangan umaangat-angat ka from councilor, congressman, mayor, after nun, governor, o hindi kaya nun na congressman, senador, presidente, vice president. Yung mga tipo na mga Lacson at saka Soto, hindi sila ganun. Eh, sa totoo lang, napakahirap pong manalo. Alam nyo ba na mas mahirap ang labanan sa LGU kesa sa national? Ang daming lumalaban sa LGU, hindi nananalo eh. Yung mga sikat, hindi nananalo sa LGU. Pero pag lumaban sa national, nananalo. Kasi sa national, pasikatan lang ho dyan eh. Name recall lang po sa national eh. Pero sa LGU, dyan, kilala ka ng mga tao. Alam nila karakas mo. Alam nila kung ano sasakyan mo. Alam nila kung saan nakatira. Alam nila kung paano ka mamuhay, paano ka mamuno. Alam nila. Kaya nga sila, doon lang nakapokus. At pag kinakausap nga namin si Basti, lagi namin inaasar na tumakbo ka, ganito, for national. Ayaw niya. Kasi nga problema lang. Sabi nga niya, the higher the position o yung mas malaki yung constituent mo, dagdag problema lang. Eh, chillax yung tao na yan eh. Kung maalala nyo, serper yan eh. Diba? Yan lang yung mahilig sa nakita ko nga yung kanyang studio. Talagang musikero lang ho ito. Baliw ho ito sa music. Yung mga niya, yung mga pang sports, music, ganun lang ang wala ho itong pangarap maging pangulo. Wala ho itong pangarap maging vice-presidente. Eh wala kang pangarap maging senador eh. Kaya nakakagulat dahil taking charge of a position na iba't ibang grupo ay kanyang pamumunuan, this is a big step. It's a big decision for him. Na ayaw niya pero no choice. No choice po kasi. Nobody is standing up. Honestly, ito, mga kababayan, usap tayo ng seryosoan. Heart to heart, usap tayo ha. Puso sa puso. Marami nagtatanong sa amin, hindi lang mga politiko, ordinaryong Pilipino,
Ano na ba ang ano? Ano na ba ang kalalagayan sa social media? Ano na ba ang pulso ng netizen? Alam mo, ganito lang eh. Ang pulso ng netizen, napapagod na silang kararali. Napapagod na po silang eksena sa politika. Marami sa mga Pilipino ngayon, alam naman nila, kumbinsido naman sila na walang kwenta itong si Marcos. Whether you are in politics or you're not in politics, you know from your heart na walang kwenta si Marcos. Alam mo, sa gobyernong ito, wala talagang kwenta, hindi nakikinig, inutil, at higit sa lahat, magnanakaw. Alam yan ng bawat Pilipino, tanungin mo sa kalsada. Alam nila. Pero bakit tila walang nagsasalita? Hindi nabubuo yung mga rally, hindi dumadami yung mga rally. Alam nyo kung bakit? Kasi whether you like it or not, si VP Sara Duterte ay hindi tumatayo na masasabi mong, oh, mangunguna ako sa rally. Hindi siya ganun eh. Kasi nga, tama din naman siya. Hindi din magandang tignan kung siya yung mangunguna sa rally. Dahil siya yung unang-unang makikinabang kung sakaling bumagsak si Marcos. So it doesn't look good. As a matter of fact, ganun din ang kanyang tatay. Naalala ko ito eh. Nung unang-unang nag-rally for a long time na hindi nagsasalita si Pangulong Duterte tapos nag-rally sa Davao. Yung unang-una yun eh. I think it was the Maisug. Unang-una yun. And nagpakita pa ako ng picture sa inyo eh. I was invited before siya umakyat sa stage. At maraming nagkukumbinsi sa kanya. Siyempre, alam mo naman ako, chismoso rin ako. Nakikinig ako habang kinakausap siya. Maraming nagkukumbinsi sa kanya na, Mayor, ano na, wala na tayong pag-asa dito kay Marcos, ganyan, ganyan. So maraming nagkukumbinsi sa kanya na manawagan ka na ng ano. Alam mo sagot niya? Oo, ang problema lang, ang makikinabang kasi yung anak ko. So hindi pwedeng manawagan ng kahit anuman dahil nandyan ng anak ko. Kung mananawagan man siya, sabi niya, pagre-resigning ko anak ko. Dahil hindi magandang tignan. Para bagang ng agaw lamang ng posisyon. Yun ang dating. Ganon yung iyong kanilang delikadesa, yung integrity, ganon ho sila, ang mga Duterte. Kaya, no wonder, si VP Sara Duterte, hindi siya tumatayong leader ng oposisyon. She is considered to be the voice of the opposition dahil tayo, mga opposition, tayo lang naman ng lehitimong opposition eh. Sabi nga ng kahit nga mismo yung mga pinklawan, sinasabi nila, yung mga dilawan, sinasabi nila, ang legit opposition is si VP Sara Duterte. Bakit? The pink are not calling for the resignation of Marcos. Therefore, talagang hindi sila opposition. The only legit opposition is VP Sara Duterte. But, because she is the Vice President, hindi siya maaaring mamuno. Kaya kung papansinin ninyo, si Barsaga, si Libiste, si Defensor, si Atty. Vic Rodriguez, at yung iba't iba pang mga nagsasalita na nagbubulgar ng korupsyon sa gobyernong ito, hindi nila kayang buuin at tumayo bilang leader. Kasi nga, kung kaya at may tatayong bilang leader, matagal nang tapos ito. But this time, si Mayor Baste Duterte ay tumatayo ng leader. Inako niya na. This time, ako na. Tabi. At siya lang ang may karapatang tumayong bilang leader. Alam mo itong mama nito, akala nung iba parang easy go lucky, addict. Hindi, totoo ito
Diretsuhan tayo. Ito yung mga naririnig-rinig natin. Kasi ako naman, hindi lang naman ako kasi, hindi po ako nakikisalamuha sa mga politiko lang o sa mga nasa politics lang. Marami tayong kaibigan na hindi political. At tinitingnan ko yung kanilang mga opinion. Siyempre, una kagad nila napapansin siyempre, si Basti Duterte para bagang cool, di ba? Hindi siya yung tipong politician ang dating. Pero maniwala kayo sa hindi. Pag nakausap niya yung mama na yan, sobrang lalim niyan. Alam niya ng history ng buong bansa. Hindi lang ng Pilipinas, sa iba't ibang bansa, alam po niyan. Pagdating sa history, kabisado niyan. Hindi mo nga akalain na isang punong-puno ng tato, mukhang basagulero, mukhang adik. Hindi totoo Ito, diretsuhan ito. Yan kasi iniisip ng tao eh. Ang problema kasi, tayo mga Pilipino, meron tayong prejudge. Anong halimbawa nito? Pagpasok mo ng store, ito, totoo ito ganito ang mentality ng mga Pilipino. Pagpasok mo sa store, titingnan ka paa hanggang ulo. Kung kaya mo magbayad o hindi. O kaya mong bumili o hindi. Ganyan tayo humusga eh. Kaya nga, di ba, we have this kind of connotation na if you're talking to a businessman, dapat you should wear like this, like that. Yeah? Meron tayong ganyan eh. Kailangan yung the way you dress, kailangan yung relo mo, naka-RM ka, naka-Patek, o kaya naka-Rolex, para makipag-deal. Yeah? Meron tayong ganyan eh. Pero alam mo, sa ibang bansa, hindi ganyan. Maniwala kayo sa hindi. Ako po, yan po isang bagay na obserbahan ko na nagpupunta po ako sa iba't ibang bansa. Kita nyo naman siguro kung gusto nyo makita sa Instagram. Yan po ang aking gustong-gustong gawin, mag-travel. At kung saan-saan po pupunta ng bansa. At pinapasok ko mga luxurious hotel, luxurious restaurant. Maniwala kayo sa hindi, ang mga naandun, naka-tsinelas. Naka-sandals. Naka-shorts. Dito lang sa atin, papasok ka ng, halimbawa na lang papasok ka lang ng, matagurian nating luxurious yung Gordon Ramsay Bar and Grill. Kailangan nakaporma ka. Kailangan yung dating mo parang yayamanin. Sa ibang bansa, hindi ho. Mamahaling club, mamahaling restaurant. Maniwala ko sa akin nakatsinelas yung mga tao eh. Pero may mga pera. Bakit ko sinasabi ito? Kasi that's the way we judge people. The way yung itsura. Kaya nga, ang judgment natin kay Baste ay ganun. Pero pag kinausap nun si Baste at pag narinig nyo magsalita itong mama na to, naku po, malupit. Maniwala kay sa akin at sa hindi, sobrang lalim ng tao na ito. Sobrang lalim to the point na, di ba, nung nagkita nga kami sa Netherlands, akala ko nga, di ba, nagpunta ako Netherlands, nagpunta siya ng daig, nagpunta rin ako. Nung gabi, chill-chill kami, di ba? Red wine. Akala kong pag-uusapan namin, tungkol sa mga, alam mo na, usapang kalalakihan, usapang barkadahan, ganun. Ang history yung pinag-usapan namin eh. Natamimi ko na pag ganun ako eh. Baste, uwi na ako Kasi yun ang pinag-uusapan namin eh, tungkol doon. Ang lalim ng usapan. Hindi niya ito pinipilit Kasi alam ko naman kung ang isang tao nagpapa-impress lang sa akin para makuha yung ano mo, alam mo yung favor na vlogger yan, so kailangan para impression natin, para maniwala ko kayo sa akin at sa hindi. Isang bagay na gift ko po ay yung discernment kung ako tinatarantado o niloloko ng isang tao. Ako, umuoo lang ako, pero alam na alam ko at amoy na amoy ko pag isang tao binobola ako, ginagago ko, o tinatarantado lang ako. Pero si Baste hindi. Kitang-kita mo, sumasabog sa puso niya yung kaalaman, kaya niya inilalabas. Diba? Sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speaks. Yung kanyang laman ng puso, inilalabas lang niya. Kaya nga pag binanggit mo, nagkwentuhan kayo, ganun kalalim yung mama. Sinasabi ko lang sa inyo para maunawaan ninyo kung bakit biglang tumayo si Basti ngayon.
Kasi nakikita niya na talaga mapapahamak ang bayan natin. Nakikita niya, mamaya papakita ko sa inyo kung paano niya nakikita. Sunod lang, play lang natin to. At tandaan ninyo, Oh! ang laban natin na to, ang objektibo, tuloy-tuloy ang laban natin. Yung mga magsasaka, nakasama ni Congressman Viste, ang pinaglalaban, ang pagtaas ng presyo. Ang presyo ng krudo, pataas. Ang presyo ng bilihin, pataas. Pero ang antas ng buhay ng Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino, pababa ng pababa. Iyon! At sa gitna ng problemang yan, ano ang gusto nila? Intriga, politika. Ito po ang pinaglalaban natin. Yun. Yung ginagawa nila. Ano? Natanggalin si BP Inday Sara Duterte para wala silang kalaban sa politika. Yan Yun. ang lalabanan natin. 2023 pa, pinlano na nila. Hinuli, kinidnap ang Pangulong Duterte. Dinala, isinuko sa dayuhang korte. 2023, ngayon, ang gusto naman nilang tanggalin, ang sinusuportahan, ang kasama natin, at ang mananalong presidente, gusto nilang mawala si BP Inday Sara Duterte. Nako. Hindi natin papayagan. Tama? Tama! Lalaban ba tayo? Ang hindi nila naintindihan, nilipat na nila si Digong. Tinanggal na nila si Inday Sara. Oh. Hindi nila alam. Ano? Pag ginawa nila yan, Ano? may kandidato pa tayo. Si Yawn! Baste Duterte. Kaya kayo kung senat, Napakamot sa ulo si Baste, sabi niya. Hindi kasama sa usapan niya na. Basang-basa ko isip niya. Sabi niya, hindi kasama sa usapan niya na. Hindi kasi hindi naman niya talaga gusto eh. Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Maniwala kay sa akin at sa hindi, ayaw niyan. Gusto lang niyan sa Davao. Alam ko gusto niyan. Hindi, biro lang. Binibiro lang kita, Baste, ha? Baka naman pinapanood mo to. Magalit ka sa akin, ha? Biro-biro, wala akong chichismis dito. Tuloy. ito, Kongreso, huwag kayong luluko-luko. Dahil may panlaban pa kami sa kinatawan namin si Mayor Baste Duterte. Yawn. Ngayon mga kasama, grabe na ang sitwasyon. Lugmok na tayo. Puro pa sila politika. Pero ang sabi nila, yung korupsyon, may mangyayari daw. May nakulong na ba? Dumaan na ang Christmas. Dumaan na ang bagong taon. Dumaan na ang Valentine's. Nagsimana Santa na. Oh. Namatay na si Kristo. Ah. Nabuhay na. May nakulong na ba? Wala. Talagang niloloko tayo. Tingnan nyo, mga kababayan, magpa-file sila, Mayor, kay Senator Cheese at kay Martin Romualdez. Alam mo nyo po, Mayor, mga kasama ang kaso, doon sa budget, dahil siya yung Senate President at Speaker of the House, talagang kalokohan. Ano ang kinalaman mo sa pagnanakaw? Kung senador ka, Senate President, Congressman ka, Speaker of the House, walang magiging kaso, walang makukulong. Kung totoo sila na gusto nilang may makulong, pakinggan nila si Gutesa. Yawn. Pakinggan nila yung 18 Marines. Yawn. Dahil yun ang nagdala ng pera sa mga magnanakaw at abusado. Si Saldico ang magnanakaw, sila ang nagdadala ng pera. Kung totoong may gusto silang kaso, kunin nila ang affidavit ni Gutesa, ang 18 Marines at Mayor Baste,
may lalabas pa na mga sundalo na magpapatunay ng pag-deliver ng mali-malitang pera. Yun. May lalabas pa ho. May dadagdag pa. Kaya po tayo sa Rage Coalition, kayo na nandito, hindi lang po kayo dekorasyon. Hindi lang po tayo tatayo sa gilid. Tayo ngayon, sa pangunguna ni Mayor Baste Duterte, ay lalaban! Lalaban! Makikialam! At lalabas po tayo para sa ating paninindigan, laban sa korupsyon, laban sa abuso, at para mabalik ang bilyong-bilyong piso na ninakaw nila. Ito po ang tanong ko sa inyo. Nakita nyo naman si Mayor Baste kung gaano katapang makikipagbakbakan para sa inyo, para sa atin. Kayo ba? Aatras ba kayo? Eto, pakinggan na natin yung mismong kay Baste, ah. Pakinggan na natin yung mismong Tumayo ni Baste. tayong lahat. And my idol, Harold Respiso. Tony Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Kayo, relax lang. Dali nga, tingnan ko nga kung sino hindi niya nabanggit. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Leviste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Nako, kung sino man yun. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, wala, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, yung alam nyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya. So sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin yung 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Yon. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President, siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na
ganon din pala kagago yung tao na yan. Abay, gago talaga. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste, lo ng buwan. Oh. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, sipon. May ChatGPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung ChatGPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi siya yung nakaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis?
walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perpekto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Anyang mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi sa nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Ang tapos, itong gago na to, patay na buguan eh. Gusto ko man yan, pag initan nila ako, para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Oy! 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 Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to ka buok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Yawn! Oy! 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 Ang gusto ng... Ito ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo. Ayun na. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Yawn. Mismo. Ganda nun ha. Ganda nun. Gusto ko yun ha. Yun ang plataforma ni PRRD noon. Tanggalin ang drugs at corruption. Ano ang nangyari? Nabawasan yun. Alam naman po natin yan. Naramdaman ng bawat Pilipino yan. Yun lang ang gusto nating ituloy ni Bongbong Marcos. Hindi, kayo palang mga bumoto. Pero sige, tayo na. Yan ang gusto natin eh, di ba? Ituloy niya yan. Ano ginawa niya? Hindi niya tinuloy. At ibinalik niya pa. Times 10 pa. Yung corruption, mas malala kaysa dun sa panahon ni Pinoy na tinanggal ni Pangulong Duterte. Eh yung pagdating sa droga, nako po! Kung dati, di ba, meron tayong sinasabi na binibenta na yung droga sa sari-sari store. Ngayon, hindi na binibenta sa sari-sari store. Online na. Sa social media na. So talagang mas malala, times 10.
Ganun ang ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon, may pautot sila. Ano yun? May paandar sila ngayon. Ano yun? Mga nakaubad sa karsada. Putangin ang yan. Oh, hulihin ang mga nakaubad sa karsada. Abay, unahin ninyo yung mga nakaubad sa KTV. Ay, wag pala. Di ba yun ang unahin ninyo? Di ba? Ang bira kayo, oo. Yun ang solusyon nila sa droga at korupsyon. Hulihin ang mga takatambay at nakahubad sa karsada. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. Oh, tama ka dyan, tama. Disclaimer yan. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng Safety kapatid na. niya hindi ako nagsabi nun di ba? Oh, safety na. Na-addict daw yung kapatid niya ang... Maulagi na ba? Safety. Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung Yan. may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang may mga ugali yung mga DDS Naka! Ayan na. Alam nyo, kasi eto ha, dito nyo lang maririnig ito. Pwede ba itigil na yung putang inang chismisa na yan? Nakakabwisit. Alam nyo, nakakarating yan. Sa tingin nyo ba hindi nakakarating yan kila Baste? O sa mga Duterte? Kayong mga chismosong mga vlogger na gumagawa ng issue. Ganito lang yan ha. Makinig kayo mabuti. Noong panahon ni Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte, ang ginamit nilang plataforma, Uniteam. Uniting the North and the South. Hindi naman dahil lang sa pangalan nila yan. Kung wala silang baluarte, hindi mananalo yung dalawa. Nagkataon may baluarte sila. Norte, yung mga Ilocano, mga nasa Norte, Bongbong Marcos yan. O Marcos per se. Etong sa South, even sa Central, o Visayas, di ba? Yan na yung Duterte yan. And unite mo. Kaya ngayon, overwhelming ang votes. So what do I mean? Ganito lang yan. Yun nga, naintindihan nila that they need to be united. Tama dito si Mayor Itigil na muna yung pataasan ng ihi ng mga Duterte supporter. Pagalingan. Sino magaling? Ako magaling. Grupo ko magaling. Pukin ang ina ninyo. Kayo na ang pinakamagaling. Kayo na ang pinakachismoso. Putang ina ninyo. Pwede ba tumigil na muna kayo? Tama na, ginagawa nyo na naman ang issue kung sino-sino sa mga PDP. Makipag-unite muna kayo at itulak muna natin si VP Sara Duterte sama-sama. Putang ina nyo kasi, puro kayo kabayutan Kami nga ang dami naming hindi kursunadang vlogger, di na namin binabanatan Bakit? Kasi nga, we have to unite. Tama si ano dito si Basti dito Bawat DDS, may pagkamayabang din bawat isa sa atin Aminin nyo na. Ako may alam ako. O si ganito, may ganire, may ganito. O si ganito, may ganyan. Tapos magchichismisan, magbabanatang kayo, mga puki ng ina ninyo. Puro kayo bayot. Itigil nyo yung kabayutan nyo, ha? Mag-unite na muna tayo ngayon. Andiyan na naman kayo, kanya-kanya kayong pa-content Kanya-kanya kayong chismis Para may content kayo, hindi ba pwedeng wag na muna yan? Binagalit nyo ako Diba? Oh. Kalimutan muna natin yon. Oh, tama! Kung tanawa, hambugiro yung mga buang. Oh, di ba? Hambugiro. Oh. Totoo naman Alam ni Basti yan. Alam nyo yung mga gumagawa ng issue sa loob. Di ba? Lagi nyo Ito, madalas gayong banatan ngayon si Bongo.
pinariringgan, kesyo ganito, ganyan. Eto na lang, makinig kayo eh. The mere fact that Baste Duterte is there and Bongo is sitting beside him. Hindi plastic yan si Baste. Hindi plastic yan. Kung hindi niya kursunada, hindi niya kursunada. Binabanatan niya. Ilan na binanatan niya na kaalyado? Diba? Ilan na binanatan niya publicly na kaalyado? Pero bakit ngayon, ang tono niya iba? Kasi nga, again, we need to be united as one for us to win. Kasi there is strength in unity. Pag nawala ang unity among us vloggers, makinig kayo mga pukin ng ina ninyo mga vloggers kayo ha, makinig kayo. Ang yayabang ninyo, akala nyo kung sino kayo matalino. Ako hindi ako nagmamagaling. Pero kung paramihan tayo, putang ina nyo, maniwala kayo sa akin, ilalampasuhin ko kayo. Pero anong ibig ko lang sabihin? I have the authority to say this because I want us to be united. Tanggalin na muna yung differences. Yung kanya-kanya ninyong pataasan ng titi, ng pataasan ng ihi. Kahit... Hindi, sorry ha, huwag kayo magagalit kayo mga vlogger sa akin ha. Kami nga, alam nyo, nakipag-away kami sa mga bisdakeros eh. Pero ano ngayon? Friendship kami, magkakaibigan na kami. We set aside the differences. We learn to love each other. We learn to be united. Bakit? Because we have one cause. Alam niyo yan, number 1 ako dyan. Pagdating sa plastikan, sa banatan, sa kapwa, ako nangunguna dyan. Ayaw nyo nga binanata ko no si Thinking Pinoy. Tama, mali. Di ba? Pero number 1 ako dyan kasi if I don't like, babanatan ko. Pero ngayon, kung ikaw ay Duterte supporter, ikaw ay sumusuporta kay VP Sara Duterte, set aside muna natin yung differences natin. Magsama-sama muna tayo. Magsama-sama muna tayo at ipaglaban natin si VP Sara Duterte at ang mga Duterte. We need to unite. Eto, pakiusap ko lang sa inyo, wag na kayo magpataasan ng ihi. Wala kayong karapatan, ha? Wag kayo magmayabang na matalino kayo lang pinakamatalino. Ulul! Tigil nyo yan. Tigil nyo yan. Sinasabi ko na sa inyo ngayon, itigil nyo yan. Kung sino man ang mga manggugulo dyan, gagawa na naman ng putang inang eksena. Asahan mo, hindi baka Duterte yan. Eto, nananawagan na ang leader natin. Ang leader natin na si Baste, nananawagan na. Itigil na yan. Let's unite. Isang tabi na ang kung ano mang pataasan at payabangan nyo dyan. Itigil na. Sumunod tayo sa leader. Kung hindi kayo susunod sa leader, isa lang ibig sabihin yan. You do not belong to the Dutertes. Malinaw? Kinagalit nyo ako. Linggo-linggo. Hindi, linggo ko kasi ni-record to. Monday ko i-upload. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Ayan. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Ayan. Magkaisa tayo. Natumbok mo. At since Baste, Mayor, susunod ang buong Banatero sa'yo. We will follow your command because you are our leader. We will follow you. nagdeklara na natatakbo yung principal natin who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Yan. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline.
yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated. And it is, now, it is very well manipulated by... No, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots, we campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Yon! I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control of, walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rudy Duterte lang. Yon! So, siguro naman, yan, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart. Yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito. Alam ko, mahal nyo yung tatay ko dahil alam nyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas.
we have to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rodi Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayong lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Yon. Isa, lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat. Kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra, gusto nyo pa? Kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yon! Kaya, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Yon. Tanawa na. Gusto ko lang din idagdag, idagdag ko lang. Kasi 'di ba, marami nagagalit diyan, narinig ko na naman, ay ewan ko. Yung tungkol kay Guangson. Sabi nila, dating binanatan niya si Pangulong Duterte, dating binanatan niya si VP Sara Duterte. Oh, ngayon, nagbago na siya. Nagkamali siya. Nagbago na siyang pananaw. Sumasanib na sa atin. Ba't ayaw natin tanggapin? Akala ko ba we are here to convince the other Filipinos? Kaya nga sabi niya dito alinaw na sinasabi ni Basti dito O kayo mga congressman, tama na yan, okay na yan, sige na, okay na. Sumama na kayo dito. Tapos pag sumama sa atin, sasabihin natin, babalimbing ka, dati ka naman mga hindi Duterte, anti-Duterte ka naman dati. Putang ina, bubula bibig. Di ba gusto nga natin dumami? Gusto nga natin sila sumama sa atin, pero pag sumama naman, sinisiraan natin, nagagalit tayo. Hindi tayo dapat same na mga pinklawan na may cancel culture. Yung cancel, kinakancel. O ikaw, ayaw ko na sa'yo, cancel. Ano ngayon, kunwari, eto dating anti-Duterte, pero ngayon, nandito na sa atin. Pwede maganda. Di ba yun naman ang goal natin? Magbaliktaran na lahat ng mga congressman, sumama na sa pinaglalaban natin. Ngayon, nagagalit kayo. Labo nyo. Kanino kayo makikinig? Kay Baste o sa ibang tao?
Ako kay Baste ako. Suko na po ko. Pero, tama yun kasi si Martin wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Tama yun. Si Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Ngayon, baka si Charis. Sino yun? Kilala niyo yun? Charis. Oh. Kasi rinig ko, chismis lang to ha. Chismis, wala akong sinasabi. Oh. Puppet speaker lang yan yung speaker ngayon. Hindi ko lang alam sino yan, Charis. Basta narinig ko, Charis daw. Patay. Hala mo diha. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun na nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Kung hindi ko maniwala tayo dito lahat, nabangag talaga yung gago nasa taas, alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Ito lang, yung mga nananawagan na gusto natin ng radical, yung revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Libiste. Punta kayo doon. Yawn. Hindi, kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panel sa isang indigenous community doon sa Davao City. Matagal na. So, may ano yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda ako ng konti eh. Mabait yan si Kong. Mabait yan. Kaya yan naging ganon. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang isiraulo si Attorney Harold Respiso. Sabi ko nga nakita ko tong gago na ito, sabi ko, puta, hindi lang pala ako ang siraulo dito, may kasama na ako. Wala yung isang Israulo din, si Kiko Barzaga. Pero pag I want to talk to the younger people in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Sino ba namang si Raulo na lalaban ng administrasyon, magiging opposition, lalo ng ganito kaabusado? You know, what seemed to me, yung ginawa nila sa tatay ko, was a state kidnapping. Yung mga bata na yan, di natatakot yan. We need people like them. We need people like them. May iba naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat may mabait din sa atin. Diba? Ayan. Hinalimbawa pa si Senator Bongo. Kaya yung mga gumagawa ng issue kay Senator Bongo, parang awa nyo na. Itigil nyo na yan. It's time to unite. Campaign eh. Anak kayo ng putang ina nyo eh. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. So, ano pa ba? Kumain na kayo? Ha? So sige. So yung coalition natin, ang tawag nito, United Front. So ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Okay? So, kung kaya niyong palawakin
Yung mga miyembro nyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa trilyon. Trilyon against the 125 million na nakihirapan nga silang patunayan. Can you see how absurd that is? So, yung messaging lang, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. You try to talk, i-correct nyo. Huwag muna kayo magalit. Be on a level na Kaya nga napaka-importante ng social media eh. Kaya napaka-importante ng mga vloggers eh. Tama si Basti dito eh. 'Di ba? We have to correct what is yung kasinungalingan ng mga media. Ngayon, how are we going to correct this? If busy ang mga vlogger na gumawa ng mga chismis. Alam mo, ang dami lumalapit sa Banateros eh. Sa totoo lang at sinasabi nilang buti pa kayo, ganito. Hindi kayo sumasali sa awayan ng mga vloggers, hindi kayo nagchichismisan, hindi kayo nakikipagsiraan sa isa't isa. Ang dami lumalapit. In one side, natutuwa kami dahil na-appreciate ng tao yun. But the other side, medyo nalulungkot kami. Kasi hindi naman namin kakayanin din lahat. Ano to? Ibig sabihin, hindi ko sa sinasabing kami lang. Okay? Hindi yun ang sinasabi ko. Pero, kung yun ang magiging, lagi na lang sasabihin, buti pa kayo, yung iba kasi ang hilig sa chismisan, ang hilig content, yung chismis, awayan, intriga. Alam mo kasi ang Pilipinas, nature na kasi natin mga Pilipino na mahilig sa chismis. Since mahilig kayo sa chismis, marami tuloy mga vlogger na for the content, for the views, o para dahil sa pera, pinapasok ang chismis. Hindi nakafocus doon sa tamang balita. Kasi tama nga naman, mas exciting pag chismis. Mas manonood ang tao pag chismisan ang pinag-uusapan nyo. Kaya nga for the views eh. Pero mga kapatid kong vlogger na sumusuporta kay BP Sara Duterte, pwede mag-focus muna tayo kay BP Sara Duterte. Itigil nyo muna yung gawa-gawang istorya. Yung bulong-bulungan dyan, kaka-irritate eh. Putang ina naman eh. Please lang, concentrate muna tayo. Kasi pag kayo na-focus dyan, hindi na natin masuplak yung mga balita na mali. Ito yung sinasabi ni na dapat itinatama natin yung mga balita. gusto nyo lang iparating yung opinion nyo at tingin nyo sa kung sino man makakausap nyo. So mga panya lang tayo, malinis. Wag na natin gayahin yung mga putang ina, grabe ka hugaw. Ang dumi talaga ng politika. Ako kasi okay lang ako. Wala man akong pakialam sa sarili ko. Wala talaga akong pakialam kung ano sabihin mo. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin tapos na ako. Pero wag nyo, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rudy Duterte became the president, and the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko tama naman yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun ang sasabihin natin. Huwag na tayong pumatol. Tama yun, huwag na tayong pumatol. Kasi ayaw ko rin. Ako na lang, gusto kansawanay man ng Claire. Ante Claire. Masuko, magagalit na naman yan eh. Alam ko eh.
Sasagot na naman yan. Buwang? Buwang. O, kung value sila, value din ako. Ganun lang naman. Pero alam mo, yung observation ko lang, this is only my observation. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, in a seat of power, tapos ganun yung ugali, na mahilig manggipit at mga abuso ng mga maliliit na tao. Patay tayo dyan. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Para kung makukulong man ako, matatanggal ako sa pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at para sa sambayan ng mga Pilipino. They only pick on people na kaya nila eh. They only pick on people na kaya nila. Pero, hindi nila kaya ang masang Pilipino. That will never happen. Hindi nila kaya yun. Bukas na ang mga isipan at mga mata ng Pilipino ngayon. Bakit isa lang nagsasabi na tama? Kayo, hindi nyo alam? Energy level 10 nga daw eh. Not following instructions. Kayo, nilalagay nyo talaga ako sa alanganin ba? Okay lang. Alam nyo, yung tumakbo, yung tatakbo na yung tatay ko, lahat kami magkakapatid, hindi talaga pumayag. Kaya isa ring value yun. Kasi alam ko talaga, pagka nahamon yun, ibibigay niya talaga buhay niya para sa inyo. Kaya hindi kami pumayag. Pero siguro, tingin ko lang, hindi ko naman pwedeng hulaan yung nasa isip niya, mahal niya talaga kayo at yung bayan niya. Kaya ngayon, pagka pumupunta ako ng Netherlands doon sa detention unit, kinakausap ko, can never imagine someone who would, like an actual individual in front of me that would actually give away his freedom and his life for his country. Kahit tatay ko siya, I am so amazed. And I am very, honored that he is my father. Yun, grabe yun. Saan oras? Saan oras, boy? Ah? Hindi, basta kung may problema, we have to communicate with each other, okay? Let's just be friends, lahat tayo. Huwag tayong mag-away-away. Andito ang PDP, andito ang Reform PH, and Reforma. Andito ang Maisog, and hindi ko na mababanggit yung lahat ng parallel groups. Reforma Pilipinas. Magkaisa tayong lahat. It's time to move. Move with positivity and optimism. Let go of yourselves. Give your all for the country. Lahat ng gagawin natin, hindi para sa atin, kundi para sa bayan natin. Ayun, maraming salamat po mga banateros. Iyan ang isa sa mga posibleng mangyari sa politika ngayon. At gaya ng lagi nating sinasabi,
Ang laban na hindi lang sa taas, kundi para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Hindi lamang po ito sa mga politiko. Ito po'y bawat Pilipino. Si Basti Duterte malinaw na unti-unting lumalabas bilang isang leader. Pero ang tanong, handa na ba talaga siyang mas malaking responsibilidad? Pero ang mas matinding tanong, handa ka na bang sumunod sa kanya? At kung sakaling dumating ang panahon na kailangan niyang pumalit o tumayo, susuporta ba kayo sa kanya? Siyempre, ako po, si Banat Bay. 1,000%. At ang Banateros ay 1,000% din susuporta kay Basti Duterte. Diba? Kaya sa huli, ang mahalaga mga Banateros, maging mapanuri tayo, huwag padalos-dalos na maniniwala sa mga fake news, sa mga nakikreate ng gulo. Lagi lamang manood dito sa Banat Bay Channel, mag-like, mag-comment ang inyong opinion. At syempre, sana mag-subscribe na rin po kayo dahil ang goal natin maka 1.5 million bago matapos ang taon na ito. Ngayon pa nga lang, wala pang kalahating taon. Nasa 1.3 na. So, sana kayo naman po ay mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video, ako po si Banat Bay. Kita-kits po tayo. Sumunod po tayo sa ating leader. Salamat po. God bless everyone.